Hindi pa man opisyal na idinedeklara ang Fire Prevention Month, umabot na agad sa halos 3,000 sunog ang naitala sa bansa sa loob ng unang 2 buwan ng 2024. At kabilang po dyan ang magkakasunod na sunog sa Parañaque at Quezon City. Nakatutok si Mariz Umali. Mabilis na kumalat at umakyat sa ika-4 na alarma ang sunog na ito sa isang residential area sa barangay San Isidro sa Parañaque pasado alas 7 kagabi. Bukod kasi sa dikit-dikit, gawa pa sa light materials ang mga bahay. Dagdag pahirap pa ang access sa supply ng tubig. Kaya ang mga residenteng nasunugan, halos wala raw na itabing gamit. Ngayong araw, 2 agad na sunog ang nirespondihan ng Bureau of Fire NCR, isa sa Tandansora Extension sa Quezon City, na hirap pang mapasok ng mga truck ng bumbero dahil sa kipot ng kalsada. Kaya ang mga residente, tulong-tulong muna sa pagbubuhat ng balde ng tubig pang-apula sa apoy. Ang matandang babae na abutan naming iyak ng iyak dahil nawawala ang alagang aso, na pag-alamang kasama na pala sa natupok ng apoy. Halos kasunod lang ang pagsiklab din ng sunog sa Macopa, Banawe sa barangay Santo Domingo, Quezon City, na agad ding nirespondihan ng BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog ng mga ito. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection, mas mataas ng halos 24% ang mga naitalang sunog sa buong bansa mula January 1 hanggang February 28 ngayong taon, kumpara sa parehong panahon noong 2023. Mas marami ring sibilyang nasawi at nasugatan. At bumberong nasugatan ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa BFP, marami ang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng mga insidente ng sunog sa kabila ng paulit-ulit nilang paalala sa publiko. Kabilang na raw dito ang El Niñong nararanasan ng bansa ngayon. Meron din pong factor din po yung sobrang init po ng panahon. Hindi dinidibdib ng mga tao talaga yung yung pag-iingat sa sunog talaga, ma'am. Ugali po talaga, ma'am. Hindi ganun ka safety conscious. Kanina nag-ensayo na ang mga bombero sa buong bansa para sa gaganaping kick-off ceremony ng Fire Prevention Month 2024 na gaganapin sa 1 ng Marso. Yung ginagawa ng mga bombero sa aking likuran ay yung tinatawag na fire hydrant testing, na bahagi rin ng kanilang paghahanda sa mga posibleng mangyaring sunog. Gusto kasi nilang matiyak na sapat yung pressure o buga ng hydrant na ito para makaakyat ang tubig sa fire truck. Prior po sa magkaroon po ng El Niño, ma'am, may pre-pressure po ang aming BFP NCR, water concessionaires po. In case na mawalan po ng tubig po kanilang mga hydrants, pwede po kami kumuha sa kanilang po mga water depot po. Nagkabit na rin sila ng mga fire hose cabinet sa mga barangay at tinrain na rin sila kung paano gamitin ang mga ito. Mas pinaigting din daw nila ang mga fire truck at ambulance visibility para mapadali ang pagresponde. Patuloy na paalala ng BFP para iwas sunog. Huwag nilang hayaan na iwanan po yung kanilang niluluto. Meron po silang tinatawag na fire extinguisher sa bahay dapat. Meron sila naka-ready na para bang exit plan sa bawat bahay po nila. Patay mo agad yung safety switch. Iwasan po magkaroon ng octopus connections po. Yung mga normal ng cost talaga ng sulag is yung naiwang ventilador na nakabukas, charger na nakalimutan po. Tapos may mga LPG po nila, ma'am, na bago po sila magsindi, make sure na wala po siyang leak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.